So yun guys, mga ka-best friend, andito na naman tayo sa ating vlog. At syempre, unang-una pa subscribe na lang po ng subscribe button dyan sa baba. At pakiclick po ng notification bell dyan sa baba ng ating YouTube channel. At syempre, sa topic natin ngayon guys ay marami tayong pag-uusapan. So maraming comments dun sa ating channel, no? Nung nakaraan, nung time na nagpapalit tayo nitong ating Lona o yung itong ating cover, body cover kung tawagin. May mga nag-comment dun guys na eto. So ito ngayon yung topic natin May mga nag-comments doon na na bakit daw yung ating cover but hindi na lang daw ginawa nating steel o yung plain sheet, yung matibay talaga guys. No, meron ding advantage at meron ding disadvantage doon sa plain sheet. Kaya hindi ko pa hindi ko pa ginawang steel itong aking cover. So unahin natin yung disadvantage dun sa steel na cover, no? So ito yung ating cover na pinagawa guys. So Maruyama yan siya, na klase ng Luna o ng trapal. Maruyama, ang alam niyo yung Maruyama, yan yung isa sa pinakamatibay na trapal na ginagamit sa mga pangbubong. So ito yung pinalagay talaga natin para tatagal talaga ng hanggang 5 taon mahigit, no? So doon sa mga nag-comment, alam kasi nila yung price kung magkano yung pinagawa ko dito, kasi sinabi ko rin naman kung magkano yung presyo nito. Ang price po nito ay nasa 5,000 ang paggawa buo na. So 5,000. So may isa doon na nag-comment, sabi niya, "Sir, idol, bakit imbis na trapal yung pinagawa mo, bakit hindi mo pinagawa na steel na lang o yung plain sheet na makapal na lang yung pinagawa mo?" No? So yun ang sinabi niya sa akin. So maganda rin yun na steel o plain sheet yung ipapagawa natin dito kasi mas matibay yun. Tatagal talaga guys, lifetime yun, basta hindi lang masira o hindi lang siya matumba, no? So ang ko lang, ang ayaw ko lang din sa steel sa ngayon kasi unang-una kulang budget natin guys So sabi nila okay na yung 5K, kaya nang magpagawa ng steel na body cover o bahay ng ating chariot. Okay, tama na yon. Siguro sufficient na din yung 5K. So ang sa akin kasi yung sitwasyon ng aming daanan ay paahon, napakatarik. Kung makikita sa mga vlog natin papuntang farm ay napakatarik yun guys. Yun nga, pagka steel yung ipapalagay natin guys ay unang-una, ang disadvantage doon, medyo may kabigatan sa ating body. May kabigatan sa ating chariot doon kasi steel yung niya, yung itong mga dingding niya, makapal na steel, no? Papagawa kasi natin to mga frame, mga brace dyan para mas matibay. So yun ang doon, ang disadvantage nun guys, masyado siyang mabigat sa ating makina. Yan, kasi papagawa tayo ng yung mga frame na makakapal dun sa taas. So yun yung isa sa mga nakita ko na medyo mag-a-adjust yung ating chariot sa load, kasi medyo mabigat yung mga gagamitin nating bakal dito. At ang plain sheet makapal, hindi tayo pwede gumamit ng manipis dito, baka may katulad sa isa nating chariot na may plain sheet, so nagkasira-sira guys. So yun nga, ang disadvantage nito, mag-adjust yung ating makina ng medyo mabigat-bigat na load. At medyo magkakaroon tayo ng malaking budget dyan, kasi hindi pwede na laro-laro yung dito, yung pagkagawa dito. Hindi pwedeng pipitsugin yung klase ng pagkagawa dito sa ating chariot. Pasok mo tayo kasi medyo maalikabok. So ito kasi guys, 4 na post nito dapat. Ito 1, 2, 3, 4. Yan guys ay ang plano kasi nila papalitan ng mga tubular. So medyo makapal yung papalit nila. So mabigat siya. Wiwildingin nila dito papunta doon. Yan, at medyo i-lift nila ng konti yung bubong, medyo mataas konti. Yun nga, sabi ko, kuya, medyo mataas ang price. Sige, abot ata ng 12. Lahat-lahat na. At ang disadvantage doon, medyo mabigat sa ating chariot yung pag-assemble nila. Sabi ko, cancel muna kuya. Kasi medyo, medyo mag-adjust tayo sa sa load. Medyo makapal kasi yung mga gagamitin nilang mga
bakal. Kaya sabi ko, yung chariot to kasi 175cc lang, baka mahirapan din sa ahonan, mahirapan din sa mga karga na dinadala niya kasi mabibigat eh. Kaya ito, at ang disadvantage nyo ay mag-a-adjust yung ating makina sa load niya, mabigat. At tayo naman, kunti lang may karga natin dito kasi mabigat na yung katawan niya, yung body cover niya. At ayun, labas na tayo guys. At naisip din natin na pag ganito kasi ay medyo magaan-gaan lang. So same pa rin dun sa original niya na cover, no? Yung bigat niya. So talagang okay daw sa ratratan. Magkakapagkarga rin ako ng marami kasi magaan lang yung kanyang cover, no? So yun ang advantage dito sa Luna o yung tinatawag natin na trapal cover dito sa ating chariot. So doon naman sa advantage sa steel kasi ay talagang matibay guys, no? Matibay yung steel kasi makakapal yung ilalagay nila dito. At talagang lifetime na, basta hindi lang siya matumba, madisgrasya, lifetime na yung steel na ilalagay nila. At yun ang tagandahan sa sa steel, no? So yun nga, at nakwento ko na sa inyo, ang price nun ay nasa 12,000. So kasama na yung paggagawa. Maganda yung paggagawa nila kasi may plano talaga guys, no? Nakita ko yung plano, ang ganda ng plano niya, medyo kwadrado at 5.2 feet, no? Parang lagpas lang ng taas, mataas lang ako konti, 5.2 feet yung gagawin nila. So medyo mataas kahit tumayo ng tao doon sa loob. Yun, at ang gagamitin nilang klase ng tubular ay yung medyo may halo siyang bakal, no? Asero. Kaya hindi basta-basta kinakalawang. At yung magwi-welding ay talagang professional guys, hindi yung pipitsogin kasi yun talaga yung gumagawa ng mga tricycle dito sa Tuguegarao, no? So doon sa mill, napakaganda. So yun ang pinag-iipunan ko rin. At syempre, kailangan natin mag-upgrade ng medyo mataas na ng makina na block kasi mabigat na yung hilahin ng ating chariot. Kaya medyo mag-adjust tayo sa load, no? Kasi medyo mabigat na yung ating load pagka papalitan natin ng steel cover itong ating chariot, no? So yun guys, no? Shout out kay Missionary Vlog Journey. So medyo malayo yung yung biyahe ni Sir Missionary Vlog. Yeah. Abot na yun doon, kuya? Abot na yun sa dulo doon? Hindi pa. Ay, hindi pa. Diyan lang? So, doon sa ay, mo doon sa ikalawang Tapos doon sa Sinampan. Maganda na pala dito, no? Oh. Malaking Di ba tapos yung gitna dyan? Gitna yun dyan sa Oo. Ayos to. Malaking tulong to sa mga nagabiyahe ng hindi na dadaan ng sentro, Tuguegarao. Traffic. Oo. Mga next year to, matapos na to, no? Yun, matagal yun. Ayun doon banda? Doon. O, yung doon sa may gitna? Oo. Mabilis lang yung paggagawa. Yan yung gitna dyan, hindi sa pintado yan eh. Ay, hindi to? Yan ang yan. Center Island? Yung ilaw sa yung mga daot, masita sa... Oh, yung mga kahoy na maganda. Ayos, no? Yung gilid to. Ay, hindi ito sa gilid. Ay, kaon mo yan. Ang ganda na pala, no? Nakakadaan na pala motor, simula ka rig, no? Single lang. Single lang, punta dito. Pero mga 4 wheels, hindi pa? Pwede 4 wheels, pwede. Pwede na? Oo. Pero kung wala na doon, wala sa gitna tayo, di ba? Tapos yun. Ay, hindi pa ako. Sige kuya, thank you kuya. Thank you. Yun, guys, no, at nakausap natin si kuya. Itong diversion road na tinatambayan natin pala ay hanggang dyan sa gitna, hindi pa gaano hindi pa siya kompleto, pero kaya nang dumaan ng 4 wheels, motorsiklo at itong chariot kayang-kaya guys. So mamaya pupunta tayo doon kasi sabi ni kuya kaya na daw, so titingnan natin kung ano yung natapos na doon sa gitna. Pero ang ganda dito guys, malawak yung way, no?
6-way siya, 3 dito, 3 sa kabila. Din yung gitna niya, meron center island. Ganda oh. Lawak. So yun, at ang topic natin nga ay medyo na ano natin, na laktawan na natin. Yun, ang pinili ko itong Tolda Luna muna. At medyo kinapos tayo ng budget. Nasa 12,000 kasi yung budget ng pinakamagandang, pinaka-pino o mapormang gawa ng Tuguegarao City dito sa dito sa may papuntang SM downtown, yung gumagawa ng mga tricycle ng mga stainless. Sila po yung gumagawa ng ng napakagandang mga design ng mga stainless at mga bakal na tricycle dito sa Tuguegarao, no? So, yun ang estimate natin na computation nila. Napakaganda rin guys dahil matibay, no? So, matibay din naman tong tool na to, kahit ano siya, kahit na sabihin nga nila, estimate niya ng gumawa nito, abot ito 8 years, no? Basta ingatan lang yung mga gilid na wag matastas, wag masira, wag maipit, kasi yan yung cost ng pagbabago ng linya ng sinulid, itong kanyang mga gilid dito. Yan. So yan ang importante na hindi masira, hindi matastas, no? Kasi magkakaroon ng yan pagka tuloy-tuloy na pagkatastas na pati dito. So yun, basta lang basta ingatan lang talaga guys, ay tatagal itong Luna Tolda. So malaki rin yung advantage nito kasi magaan sa ating load, hindi tayo mahirapan. So yun, at magkape muna tayo guys. So, bumili tayo ng kape dun sa 7-Eleven. So samahan nyo ako guys, magkape tayo at pamerienda. So maganda tumambay sa mga ganitong lugar pagdating ng hapon, yung mga wala ng trabaho. So dito sa mga bypass road dito. So yun, pahit ng kape ng hindi ko pa sinasaraan medyo mapait yung nabili nating kape. Ayan, so may mga 4 wheels na pala dito dumadaan. Kaya nang dumaan ng 4 wheels dito. Ganda ng view. So grabe, napaka-progressive na talaga ng Tuguegarao City. Maganda na yung dito, view. At marami nang pwede puntahan dito sa Tuguegarao City, mga best friend, no? So pag sa mga hindi pa nakapunta ng Tuguegarao City, ay punta na kayo guys. Maraming pasyalan dito. At tuloy-tuloy yung pag-unlad ng city. Yun. So bumili tayo ng ng putlong na chicken flavor, yun. Yan. So yung ating chariot guys, no, ay kulang-kulang 2 taon. So kasabayan ito ng chariot ni Family Missionary Journey. Ito yung kasabayan niya. At yun, unti-unti niya nang napa-improve yung kanyang chariot ni Missionary Journey. Medyo malaki-laki na rin siguro na gastos niya doon sa kanyang Rusi chariot, no? Yun. Yun, mega love shoutout kay Kimoto Vlog. So subscribe nyo lang yung kanyang YouTube channel, no? Tuloy-tuloy yung pagbablog niya. May ibon dito. So medyo good weather tayo ngayon, ngayong araw. Yun mga ka-best friend, at yun nga nasabi natin kanina na pupunta tayo doon. So yun, ikot muna tayo doon sa dulo kung malawak-lawak pa doon, at pwede umikot doon guys. So parang medyo makitid kasi yung dito daanan, kaya maghanap tayo ng medyo maluwag-luwag. Ganda pala dito guys, oh.
pathway, ito yung gilid. Marami lang alambre dito. Baka matinig tayo dito. Alambre guys. Yun no. Malaki-laki na rin pala dito yung ano. Hanggang dito lang siya. So, maghanap tayo ng ikutan. Titingnan natin dito guys kung pwede tayo makaikot. So may daanan pala dito. Nga lang tatawid tayo ng ilog. Yun, so pwede pala umikot dito na porsyon. Yun, andito na tayo sa dulo. So ito pala siya. Ganda rin pala dito. Itong gitna niya medyo natapos na pala yung gitna. So center island na lang dito na portion, yung center island na lang yung ano. Hindi pa gaano natapos. Yun, so ikot na lang tayo dito guys. So yun guys, let's go at maghanap tayo ng maikutan dito. So doon tayo ikot sa dulo. So trike lang yung dala natin, kaya kakasya naman tayo dyan sa may ano, pwede natin ikutan. Uy, ayaw mag-start ah. Yun. Uy. Bababa lang tayo dito. Medyo mataas pala yung ano dito. Yung bababaan natin. Pero kakayanin naman ang chariot to. Hindi naman to sasayad. Yun. Yup. Tutundaan natin guys. Oop. Sumayad yung kanyang brake. So yung gitna guys, ayan, kung makikita nyo medyo makukumplito lang nila yung gitna. So mabilis lang yung paggagawa nila dito. Ito po yung bypass road from Carig papunta dito sa may Sulaan na bridge, no? So dire-diretso ito siya ng Tuguegarao City. From Carig, medyo malayo din guys, siguro mga 3 or 4 na kilometro itong bypass road na to. Medyo malayo-layo din.
Yun, hindi na tayo doon nakaikot sa dulo kasi wala tayong mabababahan doon sa dulo. So kung dito tayo dumaan guys, wala tayong bababaan dito na area. So hindi rin tayo makakalusot. Kaya ang ginawa natin, doon na tayo umikot sa yung parang merong ilog, yung pa-exit sa ilog, at bumalik na lang doon sa ating dinaanan nung una. Tayo sa highway guys. Kilala niyo si Anoy? Idol ko yan eh. Ay! Boss! Sticker, boss! Idol ko yun. Sticker mo nga, boss! Wala pa akong sticker. Nagpagawa pa. Kilala niyo si Anoy? Oo. Lagi yung pinapanood yun. Hindi, nakita namin siya yung pumunta sa sobrang kihol ng bagay. Nakita niyo? Pogi no? Hindi. Sumbong ito kay Anoy. Maliit lang siya, diba? Ha? Maliit lang siya. Oo, malit lang. Boss, boss na mo, boss. Asawa niyo si Baklan Dragon, diba? Hindi oh. Ay. Si Baklan Dragon Ball? Oo. Ano niya lang yung vlogger din yan kasama sa sa vlog. Si Bakla yun lang. Oo. Kilala mo pala si Baklan Dragon Ball? Hindi ko pa nakikita yun sa ano lang. Si Majin po, nakita mo na rin. Oo. Oo. Si Kalbo yung Kalbo. Oo, pati si Goku, nakita mo na si Goku? Oo. Ang galing ah. Taga saan kayo? Taga Rintalan din? Nagkabagay. Taga Bagay kayo? Oo. Ganda pala gumala dun oh. Sa may Nakapunta na kayo doon? Hindi, oo. Diyan na sa may... Hindi po kuya. Hindi pa? Every sakay mo dun, tatara-tantang tayo. Ay, hindi ko... Doon ako galing eh. Tara, isa ulit. Kaso lang may gumagawa doon. Isa ulit. Mamaya paghapon mag-umalis na sila. Punta tayo dun. Saan? Dun sa dulo. Sa dulo? Oo, doon sa may kayan. Tingnan natin. Tingnan natin dyan. Doon ako galing eh. Tara. Sige, may kukunin lang ako. Sige kuya. Huli nga. Warrens, ako si Warrens Vlog. Ha? Hindi na, dito lang ako, may kukunin lang ako.